The bridge connects two provinces. More importantly, we all know that the increased economic activity is going to be a very important development building block for both the provinces and for the entire island of Mindanao. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng 7.8 billion peso Panguil Bay Bridge hindi lamang sa mga kalapit probinsya o kundi sa buong Mindanao. Itinuturing ito na longest sea crossing bridge sa Mindanao at dahil sa proyekto mas mapabibilis ang biyahe mula sa Osamis o Tangub, Misamis Occidental papuntang Tubod, Lanao del Norte na mula sa mahigit 2 oras ay 7 minuto na lamang ang bilis ng transportasyon. Inaasahan na dahil sa Panguil Bridge, mas magiging maayos ang transport system na nagdudugtong sa mga coastal areas ng rehiyon at magdudulot ng 24/7 na mobility sa tao, produkto at serbisyo. Dahil dito ayon kay Pangulong Marcos, mas tataas ang economic activity sa rehiyon. Yung mga saging hindi na magiging ketchup. The bridge is a gateway to a world where distance no longer limits our dreams, where aspirations can take flight, and where the ambitions of entrepreneurs fuel growth and prosperity. Matapos dito, pinangunahan ni PBBM ang selebrasyon para sa pagdedeklarang insurgency-free ang Misamis Occidental. Tinanggap ng Pangulo ang isang resolusyon mula sa provincial government na nagdedeklarang insurgency-free ang buong probinsya. Umaasa ang Pangulo na darating ang panahon ay magbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan para tuluyang makamit ang kapayapaan sa buong bansa. With us perpetuating the peace efforts that we made here, I know that soon we will be able to declare the entire country, the entire republic as insurgency-free. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.